Ngayong araw nga pala guys, ay gagawin na natin itong ating aquarium. Meron nga pala itong napakalaking basag kaya hindi natin ito nagagamit. Sa pamamagitan nga pala ng glue stick at mighty band, ito ay ating gagawin. Sana nga ay maging effective to at hindi na lumusot ang tubig. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, sinaisipan kong gumawa ng aquarium. Matagal na nga pala itong nakatenga dito at hindi na nagagamit. Naging tambakan na lang kasi ito at naging storage. Meron nga pala itong napakalaking problema na kailangan solusyonan. Simula kasi ito nang binili ko, ganito na ang kanyang problema. Meron kasi itong malaking basag na hindi ko pa napapagawa. Gagawan nga pala natin ito ng paraan para muling magamit. Nasubukan ko na kasi ito sa dati nating mga aquarium. Sa mga kagaya kong fish keeper, nasubukan na rin ba to? Kakailanganin nga pala natin ng glue stick. Bumili na nga rin pala ako ng isang pirasong mighty band. Ito nga pala ang magdidikit sa kanya sa loob ng kanyang basag. Hindi nga pala ako sigurado kung maging effective itong ating DIY. Ito nga pala inusubukan na natin at gumana sa maliit nating aquarium. Sana nga ay gumana ang ating glue stick at mighty band para hindi na siya mag-leak. Bali guys, naubos ko nga pala dito ang 3 glue stick. Dinoble ko pa nga ang patong para mas lalong matibay. Gumamit din pala tayo ng mini blower para mas mabilis matuyo. Sana nga ay gumana ang ating plano at walang maging aberya. Habang nagpapatuyo naman ay gumamit ako ng liha. Sobrang labo na kasi nito at napakaraming acid rain. Sa mga nagtatanong nga pala, 1,000 nga pala ang sukat na ginamit ko. Napaka-effective nga pala nito at kitang-kita naman ang resulta. Maglalagay pa nga sana ako ng glue stick sa ilalim, ang kaso lang hindi ko nakakayanin. Para malaman nga pala natin kung meron pa tong butas ay kailangan natin mag-leak test. Medyo excited na nga pala ako sa kalalabasan. Gustong gusto ko na kasi makita na merong mga isda na lumalangoy. As of now guys, wala pa naman ako nakikitang problema. Kinakapaka ko nga sa ilalim kung meron ba lumulusog na tubig. Good news nga at effective ang ginawa nating DIY. Kailangan lang natin tanggalin itong mga lumulutang na chemical. Ito nga pala ay mighty band na kailangan natin tanggalin para hindi makain ng mga isda. Big factor kasi ito na makasama sa kanila at maaari nilang ikadedo. Tamang-tama na nga pala ang tubig dito para sa ilalagay nating mga alaga. Kakatapos ko lang pala kumain ng pananghalian at ito na ang nangyari. Bumigay nga pala ang ating panapal dahil siguro sa pressure ng tubig. Masyadong malaki kasi ang ating aquarium at marami tayong nilagay na water. Nakakalungkot lang dahil napurnada ang ating mga pinaplano. Kailangan ko na siguro itong dalhin sa paggawaan ng aquarium para muling magamit. Sa mga kapwa fish keeper ko nga ay meron ba kayong suggestion? Naisipan ko nga pala na dito na lang ilagay ang ating mga crayfish. Kailangan muna natin magbawas ng tubig para humina ang pressure. Maglalagay na rin pala tayo ng oxygen. Babanto-bantuan ko na lang siguro to ng tubig na para bang nagsacycle. Muli nyo nga pala masisilayan ang ating mga Australian red claw. Kung hindi nga pala ako nagkakamali sa kanilang bilang, sila nga pala ay nasa 7 piraso. Nakakapanghinaya nga dahil ang ilan sa kanila ay nangitlog na. Mabilis nga pala silang nai-stress kapag nililipat ng lagayan. Habang wala pa nga silang itlog, ito na nga pala ang ating pagkakataon. Mas maganda nga pala ang ating lilipatan dahil madali ko silang mamamonitor. Sa mga hindi nga pala nakakaalam dyan, pwede na nga pala tong kainin. Isapaw mo lang to sa kanin at merong masarap na sukang sausawan. Sa ngayon nga pala guys, hindi ko pa natitikman itong ating mga alaga. Paparamihin ko muna sila guys para pagkakitaan. Sa ngayon kasi ay napakamahal na mga trio ng crayfish. Pinag-aaralan ko nga rin kung paano ba mag-breed ng tama. Araw-araw nga pala tayo nag-i-explore para dumami pa ang ating kaalaman. Mukhang enjoy naman sila sa bago nilang tahanan. Sasanay na nga rin pala sila sa mga tao dahil maraming bumibisita dito. Huwag nga pala natin kakalimutan ang mga PVC. Dito kasi sila nagtatago at nagme-make love. Isa nga din pala sa mga nagustuhan ko sa mga crayfish na to ay hindi sila maselan sa tubig. Madali silang nakakapag-adjust sa temperature at kapaligiran. Bali guys, ililipat na rin pala natin tong alaga nating Clarky. Kung inyo nga pala natatandaan, ito nga pala yung binili natin sa Cartimar. Sila nga pala ay pares, ang kaso lang minukbang niya na. Hindi nga pala natin masasabi ang panahon, malay mo naman sila ay mag-crossbreed. Sana nga lang ay makahanap siya ng kapares at makapagpadami. Naglagay na nga rin pala tayo ng mga konting bato. Ito kasi ay madaling lumutin at ginagawang pagkain ng ating mga crayfish. Mukhang komportable na nga pala sila sa bago nila nalagyan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!